60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Sa akong pagbangon hanggang sa pagpahulay, awit ko pagkamaayo mo. Tunay kang matinuan. Okay, so dalaygo ng Dios, maarajaw na hapon sa tanan. Niining maong adlaw na usab nga Sabado, Pizza City sa bulan sa Marso. So dalaygon ang Dios, salamat sa Ginoo nga aniya nasab kita niining atong maong programa ang Mini Bible College. Ang pagtuon sa pulong sa Dios dinhi sa kahanginan nga mabati dinhi sa atong number 1 nga estasyonan sa RMN DXRS Surigao, ug live usab kita sa Facebook dinhi sa atong maong programa. So mao na nga i-type lamang ninyo ang RMN DXRS Surigao ug makita ninyo diha ang maong Good Shepherd program sa maong Mini Bible College. So kining inyong maong regular anchor ni ining maong programa si Pastor Julius Gunya Madelo, kauban ako diri Pastor Dondon Lee Pongasi. Okay, salamat sa Ginoo. Maadtong hapon Pastor sa maong kahaponon karon marjaw na ato mao nga panahon. Og salamat sa Ginoo nga kanunay ang Dios nga nagapanalangin sa atong panglawas, nagahatag nan kusog kanunay para mapadayon ang mga buluhaton nga gisangon sa Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi. So kining atong mga programa hatod kanato sa Good Shepherd Welfare Association of the Philippines. Ang Good Shepherd Welfare Association of the Philippines nagapadayon kini sa mga pagtabang para sa mga pagtukod sa mga kasimbahanan dinhi sa nasod sa atong Pilipinas nga abot nga maka-avail niini nga mao nga programa diin atong ma-comply ang mga requirements. So mao na nga pag ma-comply kini siya, qualified ka nga maka-appeal niini nga mo budget para sa imong maong church building. Kung wala patay budget sa mong church building, kini sila mutabang ni para gayud nga mahuman ang imong maong simbahan. So ikuan lamang ang mga requirements. So pwede ko ninyo makontak dinhi sa ato nga maong Facebook sa i-type lamang ang Julius Madelo. So makita nato diha ang pwede mo maka-message diha sa atong So dalaygon ang Dios, salamat sa maong mga naga-sponsor ni ining atong mga programa. Sila ni Brother Dave and Leticia Scottman ng Alaska USA, sila ni Mercy Pitiro ng United Kingdom, sila ni Sister Aurora Manongo ng California USA, kang bisan pa man kang sa kining ICM sa International Care Ministries o sa Life in Christ Jesus International Ministry, no? O salamat usab sa tanan nga mga nagasuporta ni ini para mapadayon gayud usab ang maong buluhaton sa atong buhi nga Dios. Salamat usab sa maong Life in Christ Jesus International Ministry ni Reverend Michael Dulin ang maong chairman o maong senior pastor sa maong sa kining Likjem sa Life in Christ Jesus International Ministry. So makita nato nga kanang mga area diha ang mga masadya sa mga Facebook kanang mga simbahan diha nga kipang Diyo mao na siya ang mga nahuman nga mga kasimbahanan gitabangan sa kining
Good Shepherd Welfare Association of the Philippines. So pabilin lang mo diha sa inyong maong mga denomination, no? Kini dili ni siya ingon nga kuhaon ka diha sa imong grupo, kundi tabangan ka para mahuman ang imong maong simbahan. So salamat sa Ginoo kini nga mao nga programa nagapadayon sa ni ka NGO para gayud tabangan ang mao nga body of Christ sa mao nga buluhaton sa atong buhi nga Dios. So dalay ko ng Dios, salamat sa ato mga listeners, no, mga kauban nato nga mga pastors diha sa Taganaan, sa Tima. Ang ato nga maong programa diha labi na karong sunod semana magsugod na ang mao nga basketball diha, no, sa mga pastors. Martis nanday ba? Magsugod na ang na Tima sa kining fellowship, no, kining friendship basketball fellowship sa mga pastors, no. So salamat sa atong maong mga kapastoran nga under ini o gipanguluhan ni Pastor Dodi Yapi ang maong kan. So salamat sa Ginoo karong Martes magsugod na ang maong programa, ang maong padula paugnat sa kusog sa mga alagad sa Dios. So salamat usab sa mga naga-sponsor nini labi na sa mayor diya sa lungsod sa Taganaan. So niini nga kahaponon mga igsoon sa atong mga listeners dinhi sa Surigao del Norte, sa Siargao Island, Dinagat Island, Leyte o dinhi sa 54 ka mga barangay nga naga sunod usab sa atong maong programa na minaw karon, no, og bisan pa man dito sa maong Agusan Norte, Agusan Sur o Surigao del Sur, no, og sa tanan nga mga nagapamina karon labi na diha sa Taganaan o diha sa kini nga Barangay Union, no, sa Hacolba family nga nagapamina usab karon o bisan pa man diha sa Bioborhan, diha sa lahi nga area, no, nga na diha ang mga makiling family nga nagapamina usab diha. So maradyaw na hapon sa tanan mga kaigsoon nato diha sa kining sitio aton nga nagapamina usab diha, no, sa mga kaigsunan sitio aton nga mga kauban nato sa simbahan. Salamat sa Ginoo, Ginoo magapanalangin kaninyo ug ang ato usab nga maong mga kaigsunan diha sa Bioborhan Settlers ato nga simbahan diha. So maradyaw na hapon sa tanan mga kaigsunan nato diha ug diha sa maong kaigsunan sa nato sa Lamintaw, no, ang mga kaigsunan nato diha Gadis family, ang maong Burden family, Kagabka family, no, sa mga nagapaminaw karon diha o sa Kayutan. So sa tanan nga mga kaigsunan maradyaw na hapon kaninyong tanan ng Dios magapanalangin sa matag usa nato ka kinabuhi. Pastor Don, basin at pakaipangan. Panayon ako pagmumusta sa iyong pagkaminaw karon o sa iyong mga tagtag sa karadyo. Salamat kayo sa mga kinabuhi sa mga Antua family, Quinto family, Saluday family, Lupis family, Bragat family o bisan man dire sa ni Panubigon, nga ni Gantalaw family o Historia family. Salamat sa mga kinabuhi sa inyong pagpaminaw sa pagsunod ninyo sa matag radyo nga naminaw karon. Ang Dios magapanalangin katong tanan. Amen. Praise God, no. Salamat sa Ginoo sa tanan nato nga mga listeners niini nga kapunon. So dalay ko ng Dios sa iyang kamaayo sa atong matagusa ka mga kinabuhi magapadayon kita sa mga pagbuhat sa buluhaton sa Dios para mapasidunggan og mahimaya ang atong buhi nga Dios. So niini nga maong kataknaa sa kahaponon magapaminaw kita sa mga pulong sa Dios. Di ang atong lesson mabati nato sa 154 nga maong lesson nga mao ang pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. So sa dili pa magaduol ta sa Ginoo sa mga pagampo, pagpasalamat ngadto kaniya. Dalaygon og gamhanan namo nga Dios, nagapasalamat kami niini nga kahaponon Ginoo sa imong pagpanalangin sa among kinabuhi tibuok semana. Nakig-uban ikaw, nagapanalangin ikaw, nagaproteksyon og nagahatag sa imong panglawas. Salamat ng Ginoo nga ninasud kami niini nga mao nga programa, Lord, ang mao nga Mini Bible College sa pinaagi niini nga mong istasyonan nga diin, Lord God, dinhi mapati gayod ang imong mga pulong. Salamat sa matag-usa nga nagapaminaw karon, nagasunod sa mga programa. Ikaw ang among Dios nga among saligan ug ikaw ang among Dios nga moy among dalangpanan. Salamat, Lord, sa tanan nga mga paminaw ug hatag nan maong mga
kahigayunan para nga magatuon sa imong mga pulong magapaminaw. Dalaygon ikaw Lord, amo ikaw Ginoo pasalamatan ug pagapasidunggan himaya ug dungog pasalamat kanimo lamang gayod sa ngalan ni Ginoong Hesus. So shout out diha no sa kang Pastor Donald Turaha watching gikan sa maong Barubo. Okay. Pastor Donald Turaha marajaw na hapon og sa atong mga kaigsonan usab nga maniminaw diha sa Israel no sa akong igsoon kan manang didang Pastor Yanyan diha sa Solomon Island. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Maminaw ta sa mga pulong sa Dios. Kumusta mga kaibigan naming tagapakinig? Muli na naman tayong magkakasama sa aralin ng Mini Bible College kung saan pinag-aaralan natin ang buong Biblia. Sa ating pag-aaral ay unti-unti na tayong dumako sa pagwawakas ng mga sulat ni Apostol Pablo. Alam ni Pablo na siya ay papatayin sa ikalawa niyang pagkabilanggo sa Roma. Pagkat ang pagkagalit ng mga Romano sa mga mananampalataya ay umabot na sa sukdulan. Ang huling sulat na ito ay kaiba sa mga iba pang sulat ni Pablo kung saan tinatawag natin itong Kalawang Timoteo. Sa araling ito, ibabahagi sa atin ng ating tagapagturo ang huling mga salita ng isang sundalo ng pananampalataya at ang kanyang mga salita para sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo. Alam natin na marami pang mga bagay na nais ng Diyos na matutunan natin mula sa sulat na ito. Dinadalangin namin na ang inyong mga mata at puso ay mabuksan upang mapakinggan at matutunan ng mga aral na nais sa atin ng Diyos na malaman. Kaya't atin nang samahan ang ating tagapagturo sa oras na ito. Sa patuloy po nating pag-aaral hanggang sa oras na ito ay dinala po tayo ng ating pagsisiyasat sa huling sulat ni Apostol Pablo kung saan ito po ang kaniyang pangalawang sulat para po kay Timoteo. Marahan kong kinuha ang mga huling sulat na ito ni Pablo mula po sa pagkakasunod-sunod nito dahil ang mga salitang sinulat niya para kay Timoteo ay ang kaniyang mga huling salita. Sinimulan po natin ang ating pagsisiyasat sa mga sulat ni Pablo tungkol po sa mga Romano at nagtatapos po ito sa sulat niya sa ikalawang Timoteo. Ginagawa po natin ito dahil nais kong matutunan natin ang huling sulat ni Pablo. Pagkat ang sulat niyang ito kay Timoteo ay ang kanyang huling kahilingan at testamento. Kung pagbabasihan po natin ang tradisyon, kung unawain natin ang pagkabilanggo ni Pablo sa Roma, si Pablo po ay ibinilanggo ng 2 sundalong Romano. Ngunit siya po ay pinahintulutang magturo patungkol sa salita ng Diyos at magkaroon ng mga bisita at pumaroon ng mga tao at magbigay ng anumang pangangailangan niya. Sinasabi po sa atin ng tradisyon na si Pablo ay pinalaya mula sa una niyang pagkakabilanggo sa Roma. Malinaw po na pinakita sa atin ang mga pangyayari sa Biblia. Sinasabi po sa atin ang kasaysayan ng simbahan na nang mapalaya si Pablo sa una niyang pagkakabilanggo, siya po ay nagtungo sa Espanya. Sinabi niya sa mga Romanong disipulo na nais niyang bumisita sa Roma upang ang mga Romanong mananampalataya ang kanyang maging himpilan ng suporta habang siya po ay nasa Espanya at doon ay nangangaral. Ayon po sa kasaysayan ng simbahan, ay ginawa nga niya ang mga bagay na ito. At matapos na mangaral doon sa Espanya, siya po ay bumalik sa Efeso. At mula sa Efeso, nagtungo naman siya sa Troas at nandun nga siya nang sinunog ni Nero ang Roma at sinisi ang mga disipulo ni Jesucristo. Mga kaibigan, nang mangyari po ang mga bagay na iyon, ang lahat ng mga tagasunod ni Kristo, saan man sa imperyo ng Roma, ay binansagang mga kriminal. Sila po ay kinasuklaman at itinuturing na masama sa imperyo ng Roma. Hindi lamang ng mga otoridad, kundi pati na rin sa mga naninirahan sa Roma. At dahil po dito, makikita po natin ang ilang mga patunay mula po sa mga sulat ni Pedro, ang tungkol sa matinding pagmamalupit na naranasan ng simbahan sa panahon pong iyon sa Roma. At ito pa, isang matinding pagpapahirap pa ang sumunod mula sa pagsunog ni Nero sa Roma at paninisi nito
sa mga disipulo ng Panginoon. Mga kaibigan, gayong kilalang mga leader ng simbahan, sina Pablo at Pedro, sila po ay tinuring na una at pangalawang mga kaaway ng publiko sa imperyo ng Roma. Nang muling naaresto po si Pablo doon po sa Troas, makikita po natin sa sulat niya sa ikalawang Timoteo na kasama niya si Timoteo. Alam nyo ba na matinding pahirap ang dinanas ni Pablo mula po sa mga umaresto sa kanya? At dahil po dito si Timoteo ay lubang nalungkot sa pangyayari. Sinabi po ni Pablo kay Timoteo sa sulat na ito, naaalala ko ang iyong mga luha. Mga kaibigan, halatang halata na mahirap ang pinagdaanan ni Apostol Pablo sa pag-aresto sa kanya. Na tila ba hindi na siya makakaligtas pa sa kanyang pagkadakip at pagkakakulong na ito. At kahit si Apostol Pablo mismo, napagtanto niyang hindi na niya makakayanan pa ang kanyang pangalawang pagkakakulong. At nang ginawa niya ang liham na ito para kay Timoteo, alam niya na bilang na ang kanyang mga araw. Alam niyang siya ay papatayin na. At kasunod po nito nang sumulat naman si Pablo sa mga taga-Filipos, sinabi niya, ipanalangin mo ako sapagkat ang iyong panalangin ang magbibigay ng kalayaan sa akin sa pagkabilanggo. Yun po ay sa aklat ng Filemon, 22. At ganito rin ang kanyang sinabi kay Filemon. Hindi na niya ito binanggit sa kanyang sulat. Alam na ni Pablo na siya ay patungo na sa kaharian ng kalangitan ni Kristo. At batid po niya na malapit na ang kanyang kamatayan. Kaya nga mga giliw kong tagapakinig, masasabi po natin na ang huling mga salita ng dakilang apostol na ito ay napakahalaga. Giliw kong tagapakinig, kung bibisitahin mo ang bilangguan doon po sa Mamertin sa Roma, pahahalagahan mo ang bawat salita sa sulat na ito. At para po sa inyong kaalaman, ang bilangguan doon sa Mamertin na inilarawan ko sa inyo noon ay may Bartolina sa ilalim nito kung saan ay pinaniniwalaang doon ikinulong si Apostol Pablo. Makikita po natin na may pader ito kung saan may 4 na talampakan lamang ang taas. May mga butas ito na kasya lamang ang 2 paa. Kapag naipasok na ng bilanggo ang kanyang mga paa sa mga butas, ito po ay pinopusasan. Ang kanyang mga kamay ay nakakadena sa pader sa magkabilang direksyon. Ang kanyang mga braso naman ay nakahiwalay tulad ng mga pakpak ng ibon. At habang ang bilanggo ay nasa ganitong posisyon, anumang uri ng pagpapahirap ay maaari pong gawin sa kanya. Kapag ang bilanggo ay masyadong magalaw, ang mga rehas nito ay humihigpit. Ngunit kung mahinahon naman ay maaring luluwag ang rehas at makakaupo. Ngunit hindi maaaring makahiga ang bilanggo. Makikita po natin na hindi maaaring gawin ng bilanggo ang anumang paraan upang guminhawa siya sa buong araw. Kaya may isip na lang natin na sobrang pahirap ang mga karanasan ng mga bilanggo sa kanilang katawan at dumi ng lugar na ito. At dahil nga ang Bartolinang ito ay sobrang baho at nakakatakot na bilangguan, ang imbornal naman ng syudad ay pinahintulutang tumulo sa mga butas ng pader ng mga Bartolina upang lalo pang makadagdag sa pagpapahirap sa mga bilanggo dito. Mga kaibigan kong tagapakinig, malalaman po natin na ang mga pangyayaring ito ay pinag-isipang gawin ng mga Romano upang pahirapan ang mga bilanggo nila. Umaga man o gabi, lahat po ng mga ginagawa nila ay iparanas ang matinding pagpapahirap sa bawat buhay ng mga bilanggo. Pagkat ang layunin po nito ay upang magdulot ng matinding sakit at takot kahit na hindi pinapatay ang biktima. Ang kahulugan po ng pagpapahirap ay inilarawan sa mga Bartolina ng Roma tulad po ng bilangguan ni Pablo sa huli niyang mga araw. At ang uri po ng Bartolinang ito ay nakalaan para sa mga bilanggong kinasusuklaman nila. Ang mga ito ay ang pisikal na pahirap na tiniis ni Pablo sa huli niyang mga araw dito po sa lupa. At dito din po niya isinulat ang kanyang huling liham para sa mahal niyang anak sa pananampalataya na walang iba kundi si Timoteo. Alam niyo ba na isang misteryo kung paano nakasulat ng liham si Pablo o kung paano niya ito naipadala sa kanyang mga sinusulatan habang siya po ay nasa loob ng bilangguan.
Sinabi po sa atin ni Pablo na may isang matandang lalaki na nagangalang Onesiporos na hindi natatakot na samahan si Pablo sa kanyang ginagawa. Ibig pong sabihin nito, hindi siya natatakot na makilalang kaibigan ni Pablo. Sadyang napakadelikado kahit bisitahin lang ang isang bilanggo doon. Lalo na kapag ito po ay nasa paghihigpit ng Roma gaya po ni Pablo. At kahit ganito patuloy pa rin sinulat ni Pablo ang kanyang huling liham para po kay Timoteo. At kung mahuli man ang sino mga bisita, ay maari nila itong igapos kasama ng kanilang bilanggo. At ayon po kay Pablo sa kanyang liham, dito po sa talatay 6, sinasabing, sa unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin. Pinabayaan nila akong mag-isa, patawarin nawa sila ng Diyos. Ayun po ay sa 2 Timoteo, kabanatang 4. Ang lahat po ay tila ba pinabayaan na si Pablo. Ngunit may iilan na naniniwala sa kanya tulad ng isang matandang lalaki na si Onesiporos at ng kanyang tapat na manggagamot na si Lucas. Ilan lamang sa kanila ang nanatili kasama si Pablo. Ngunit ang iba ay pinabayaan at lumayo sa kanya, gaya po ng pagtakwil ng mga disipulo ni Jesus at nagtago rin. Dahil po sa matandang lalaking ito, na si Onesiporos ay nailabas ang mga sulat ni Pablo mula po sa bilangguan o kung hindi man ay sa pamamagitan po ni Lucas. Marahil ang mga sulat na ito ay hindi sa pamamagitan ng sariling kamay ni Pablo. Maaaring binigkas lamang niya ito habang isinusulat ng iba. Kaibigan, naisip na ninyo kung anong uri ng bilangguan ang mamertin? At kung may ilang nag-iisip man tungkol sa kasaysayan ni Pablo mula sa kanyang liham, ang lahat ng mga ito ay nagdadagdag ng bigatin at lungkot sa bawat salitang nagmumula sa kanyang puso, na makikita po mismo sa liham niya para kay Timoteo. Sa akin pong palagay, mas mainam na may gumanap bilang Pablo upang isadula ang kanyang buhay, na nakabilanggo doon po sa mamertin. Para po sa pagsasadula nito, nais kong ibigay sa kanya ang pangalawang liham ni Pablo kay Timoteo. Nais kong pag-aralan niya mabuti at alalahanin ang huling mga salita ni Pablo hanggang magawa niya ito na may matinding damdamin at emosyon. Kung maririnig po natin ang mga salitang mula sa 2 Timoteo, ay maaring mas maunawaan pa natin itong mabuti at pahahalagahan ang mga salitang ito. Sa pamamagitan po ng paunang salitang ito ay dapat nating pagtunan ang nilalaman ng 2 Timoteo. Sinasabi pong, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budhi, tulad ng paglilingkod ng aking mga ninuno, kapag ako ay nananalangin may paghiling gabi at araw, lagi kitang naaalala. Mga kaibigan, may bumabagabag ba sa inyo sa pagtulog? Kung kayo po ay katulad ni Pablo na nakagapo sa bilangguan ng Roma, iisipin niyo pa bang problema ninyo ang pagtulog at hindi napapahaba ang bawat gabi? Alam niyo mga giliw kong mag-aaral, ginugugol ni Pablo sa pananalangin ng bawat gabi niya sa bilangguang ito. At masasabi nating isa siyang dakilang mandirigma ng pananalangin, gaya po ng nasabi ko na noon. Kung gagawa kayo ng listahan ng lahat ng taong binanggit ni Pablo sa kanyang liham na may kinalaman sa pananalangin, ganito po ang sabi niya, palagi ko kayong pinapanalangin sa lahat ng oras. Malalaman po natin dito na pinagtutuon ng mabuti ni Pablo ang panalangin. Ganito naman ang ibinahagi ni Pablo kay Timoteo na nagsasabing, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budhi tulad ng paglilingkod ng aking mga ninuno. Kapag ako ay nananalangin may paghiling gabi at araw, lagi kitang naaalala. Kapag naaalala ko ang iyong mga luha, labis akong nananabik na makita ka upang mapuspos ako ng kagalakan. Naaalala ko ang pananampalataya mong walang pagkukunwari at naunang nanahan sa iyong Lola Loida at sa iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nananahan din ito sa iyo. Dahil dito pinaalalahanan kita na paningasin mong muli ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpatong ko ng aking kamay sa iyo. Ito ay sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Sa halip binigyan niya tayo ng espiritu ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng maayos na pag-iisip.
Yan po ay sa Kabanatang 1, mga talatang 1 hanggang sa 7. Sa mga ganito pong talata ay maaari nating malaman ang pagkatao ni Timoteo. Maaring siya ay isang mahiyaing tao, isang tao na medyo nahihirapang makihalubilo sa ibang tao. Katulad po ng aking nabanggit noon ay magkapareho ang aming pag-uugali sapagkat matagal ko nang ipinamuhay ang pagiging mahiyain at talagang mahirap ito para sa akin. Taging ang pagkaranas ko lamang sa banal na Espiritu ang nagbigay sa akin ng kaligayahan upang maging masaya sa piling po ng ibang tao at mawala ang pagiging mahiyain ko. Masasabi ko po na ang pinakamasayang nararanasan ko ngayon ay ang makasamang ibang tao. At isang himala ang dulot nito sa akin. At sa palagay ko po ay maaaring kailangan din ni Timoteo ang himalang ito. At nabanggit din nga ni Pablo na ang himala ay mangyayari kapag ang kanyang kamay ay ipinatong niya kay Timoteo. Isinabi po ni Pablo sa kanya, kung mararanasan mo ang kapangyarihang ito, ay hindi ka na matatakot na ibahagi sa iba ang tungkol sa ating Panginoon. O ipakilalang ako ay kaibigan mo kahit na ako ay nasa bilangguan para kay Kristo. Mga giliw kong mag-aral, nakakalungkot mang sabihin sa panahon pong yaon, maraming tao ang hindi naniniwala kay Apostol Pablo. Kaya marahan niyang sinasabi na, Timoteo, umaasa akong patuloy kang naniniwala. Umaasa akong ang pananampalataya mo ay nananatiling matatag. At umaasa ako na hindi ka nahihiya dahil sa akin. Kahit na ako ay nandito sa bilangguan para kay Kristo. Mga giliw kong kaibigan, sinasabihan po ni Pablo si Timoteo na kaya nga huwag kang mahiya sa patotoo patungkol sa ating Panginoon, ni sa akin na isang bilanggo. Subalit dahil sa Ebanghelyo, makibahagi kang kasama ko sa kahirapan ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kaibigan, naniniwala po akong ito ay magpapatibay ng loob para kay Timoteo upang mas maging tumatag pa para kay Kristo. Sapagkat ang panahong iyon ay may matinding pagpapahirap sa mga mananampalataya. At kung ang isang tao ay handang itakwil si Kristo, sila ay mabubuhay. Ngunit hindi po sinasabi dito ni Pablo kay Timoteo na magtago ka, Timoteo. Huwag mong hayaang malaman nila na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Hindi po. Dahil kabaliktaran ng mensahe niya kay Timoteo na siya ay maging matatag at magpatuloy para kay Kristo. Alinsunod po dito, malalaman din po natin na si Pablo ay nagbigay ng magandang mensahe tungkol po sa Ebanghelyo na pareho nilang pinaniniwalaan. Na sa tuwing ibinabahagi niya ang kanyang pagmamalasakit, ganito ang kanyang sinasabi. Sinasabi niyang, siya ang nagligtas at tumawag sa atin sa pamamagitan ng isang banal na pagtawag, hindi dahil sa ating mga gawa, ngunit ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa man nagsimula ang panahon. Ngunit ngayon, ito ay nahayag sa pamamagitan ng pagdating ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Pinawalambisan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at dinala niya ang buhay at ang kawalan ng kamatayan sa liwanag ng Ebanghelyo. Dito ay itinalaga ako na maging isang tagapangaral, isang apostol at isang guro para sa mga hintil. Dahil dito, nagtitiis ako sa mga bagay na ito, ngunit hindi ako nahihiya. Ang dahilan nito ay kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong kaya niyang ingatan ang inilagak ko sa kanya hanggang sa araw na iyon. Panatilihin mong maging huwaran ng mapagkakatiwalaang salita na iyong narinig mula sa akin. Panatilihin mo ito sa pananampalataya at sa pag-ibig na kay Kristo Jesus. Ingatan mo ang mabuting bagay na inilagak ko sa iyo. Bantayan mo ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. Yan po ay sa unang kabanata, talatang 9 hanggang sa 14. Nais ko pong sabihin sa inyo mga kaibigan, kahit na napakalaga para sa atin na sabihin, alam ko ang pinaniniwalaan ko. Mga kaibigan, tulad po ni Pablo, mahalaga din para sa atin na sinasabi ang mga ito, kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong kaya niyang ingatan ang inilagak ko sa kaniya hanggang sa araw na iyon. Mga kaibigan, tunay ngang alam ba ninyo ang inyong pinaniniwalaan at kung sino ang inyong sinasampalatayanan?
Nais ko pong malaman nyo na isang magandang karanasan ang magkaroon ng relasyon kay Hesukristo. Ngunit ang tanong po dito, may relasyon ka ba sa Kanya? Kilala mo ba kung sino ang iyong sinasampalatayanan? Giliw kong tagapakinig, kung titingnan po natin ang unang kabanata ng huling mga salita ni Pablo kay Timoteo, makikita po natin na binabalikan ni Pablo ang ebanghelyo na kanyang ibinahagi sa kabataang ito na may kaliwanagan. Gaya po ng sabi niya kay Timoteo, Timoteo, ito ang dahilan kung bakit ako naghihirap dito sa bilangguan. Huwag mo itong kalimutan at habang ako ay isang bilanggo at alam ko na ang araw na iyon ay papalapit na, nais kong malaman mo ang ilang bagay, Timoteo. Kilala ko kung sino ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong kaya niyang ingatan ang inilagak ko sa kanya sa araw na iyon. Habang nalalapit na ang kamatayan po ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng mahirap na karanasan, hindi niya sinabi ang mga bagay na iniisip ng ibang tagapagturo. Tulad po ng Timoteo, alam ko ang aking pinaniniwalaan at nagpapasalamat ako na tama ang pinaniniwalaan ko. Alam ko na tama ang aking itinuturo at tunay ang mga ito. Hindi po ganito ang mga sinabi ni Pablo. Sapagkat kapag ang isang tao ay naging bilanggo dun po sa lugar ng Mamertin, ay hindi na ito magiging mahalaga. Ang pagbabahagi ni Pablo kay Timoteo ay tunay na nanggaling sa kanyang puso. Mga giliw kong tagapakinig, isa sa mga mahalagang bagay na nagawa ni Pablo sa kanyang pagmiministeryo ay ang pagsulat ng mga liham na ito. Ang 5 sa mga layunin niya ay sinulat mula po sa loob ng bilangguan. Ang mga liham na ito ay tunay na ginamit ng banal na Espiritu upang ipagpatuloy ang gawain na ginampanan ni Pablo. Habang binabasa po natin ang mga ito sa 2 kabanata, malalaman po natin ang ilang pagsasalarawan. Sinasabi po ni Pablo kay Timoteo, kaya nga tiisin mo ang lahat ng hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Hesukristo. Magpatuloy lang tayo bilang kawal ni Kristo. Ano nga ba ang talagang kahulugan ng katagang ito? Nais po nitong sabihin na tayo ay mamuhay para kay Hesukristo at siya ay paglingkuran tulad po ng isang kawal na sumusunod sa kanyang opisyal at handang maglingkod sa kanyang bayan. Ayon po sa 2 kabanata, talatang 4 hanggang sa 7, nalaman po natin na inilarawan ni Pablo si Timoteo bilang isang kawal at sumunod naman ay inilarawan sa isang atleta at sa huli ay tulad po ng isang magsasaka. Sinabi pa ni Pablo ang ganito, pakaisipin mo ang mga sinasabi ko at bigyan ka nawa ng Panginoon ng pangunawa sa lahat ng bagay. Mga kaibigan, ang paglalarawan ni Pablo tungkol sa pagiging kawal ni Timoteo ay ganito. Kapag ang isang tao ay tinawag na maging kawal at pumunta sa labanan, ay hindi na niya pinagpapatuloy ang kanyang gawain sa lugar ng labanan. Kapag umalis siya upang lumaban, ay hindi na siya nabibilang sa tahimik na gawain. Sapagkat ibinigay na niya ang buo niyang buhay para manalo sa laban. Ginamit po ni Pablo ang paglalarawang ito kay Timoteo na nagsasabing, si Hesukristo ang dapat mong sundin pagkat tinawag ka niya sa labanan. Huwag ka nang makiayon sa mga bagay sa mundong ito, Timoteo. Huwag ka nang mamuhay para sa mga material na bagay, maging tulad ng isang kawal. Ihiwalay mo na ang buhay mo para sa laban na ito para kay Hesukristo. Kita niyo po mga kaibigan, sumunod po dito ay ibinigay niya ang paglalarawan sa isang atleta. Ayon po kay Pablo, sinabi niyang, alalahanin mo, bawat nakikipagpaligsahan ay dapat na sumunod ayon sa alituntunin. Alam po natin na may alituntunin sa bawat paligsahan. May pagkakataon pa nga na mas madaling sipain ang bola sa kabilang direksyon upang gumawa ng score o puntos o bilang higit sa pagdala nito upang lampasan ng mga taong sumusubok na pigilan ka sa paggawa ng puntos. Ngunit hindi ka makakagawa ng puntos kung ibang direksyon ang iyong pinagdalhan, pagkat may mga alituntunin sa bawat paligsahan. Sinasabi po dito ni Pablo kay Timoteo ang ganito, na mayroon ding alituntunin sa pagiging mananampalataya. At isa dito ay dapat kang maghirap para kay Hesukristo. Dapat mong dalhin ang krus mo at handang sumunod sa Kanya at magtiis. At makakatanggap ka ng biyaya mula kay Kristo, pagkat ang paghihirap ay kasama sa alituntunin ng paligsahan.
At ang pangatlo, ibinigay din ni Pablo kay Timoteo ang halimbawa ng pagiging magsasaka. Nang isinulat po niya ang tungkol sa magsasaka, ang nais niyang palabasin ay ang pagiging masipag dito. Hindi ko man alam kung ilan sa inyo ang namuhay mula po sa pagsasaka, ngunit kung kayo po ay lumaki sa sakahan, alam kong alam ninyo na ang magsasaka ay nagtatrabaho na mabuti. Ngunit maraming mga tao ang pumupunta sa syudad at iniiwan ang kanilang sakahan dahil sa bigat ng trabaho ng pagiging magsasaka. Alam po natin na parehong matindi ang pagtatrabaho ng mga magsasaka sa panahon ng pagtatanim at panahon ng anihan. Gayunman, natatanggap ng isang magsasaka ang kanyang gantimpala kapag siya po ay nagtrabaho ng mabuti sa panahon ng pagtatanim at sa pagdating naman ng panahon ng anihan ay natatanggap naman niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ginamit niya ang halimbawa ito para kay Timoteo nang sinulat niya ang ganito: magtrabaho kang mabuti, Timoteo. Tulad ng isang magsasaka, pagbutihin mo sa panahon ng pagtatanim at sa panahon ng anihan at makakatanggap ka ng maraming ani. Mga kaibigan, habang si Pablo ay patuloy sa pagbabahagi ng kanyang huling mga salita sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo, ay patuloy niyang pinapalawak ang ebanghelyo. Ganito po ang kanyang sinabi: pakaisipin mong mabuti ang magandang katotohanan na si Jesucristo ay tao na isinilang sa angkan ni David at siya ay Diyos na pinatunayan ng kanyang muling pagkabuhay. Ito ay dahil ipinangaral ko ang mga dakilang katotohanan kaya ako nandito at itinulad sa isang kriminal. Ito pa mga kaibigan, para po sa inyong kalaman, nung ako po ay nag-aaral pa, mayroon po akong magandang larawan na nagpapakita kay Apostol Pablo. Ito po ay larawan niya sa bilangguan na sumusulat ng liham dahil sa pagkilos po ng kapangyarihan ng banal na espiritu habang nakagapos ang kanyang mga braso at sa ibaba ng larawang ito ay nakasulat ang mga salita na matatagpuan po sa 2 kabanata ng 2 Timoteo na nagsasabing, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi maaaring mabihag kahit na ako'y bilanggo. Alam niyo po, bilang mag-aaral, nabigyan ako ng katiyakan mula sa mga salitang iyon. At ang larawang iyon ni Pablo na isinusulat ang kanyang mga liham habang nakagapos ang kanyang mga kamay. Kahit pa na ako ay mabilanggo, mananatili pa rin na ang salita ng Diyos ay maibabahagi sa pamamagitan ng 25 pangunahing salita. Ako po ay gumagamit ng isang computer na may kakayahan upang sa tuwing nagsasalita ako ay isinusulat naman ito ang mga aralin na ginagamit ng Mini Bible College. Tulad nga po ni Pablo na kung hindi siya nabilanggo ay hindi na niya naisulat ang mga liham na dulot ng banal na espiritu at hindi ko rin din sana naisulat ang mga aralin nitong ating programa na Mini Bible College gaya ng malusog at malakas na pastor. Ang karamdaman ko at ang karanasan ni Pablo sa bilangguan ay hindi po dahilan upang sumuko, ngunit isang pagsubok lamang upang magpatuloy. Sinabi sa atin ng Panginoon sa 2 talata ng 15 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Juan, na kapag ang ating amang nasa langit ay nakakita ng sanga ng mabunga dahil nananatili ito sa puno ni Kristo, ay pinuputulan upang linisin niya ito at lalo pang magbunga ng marami. Ang pagkabilanggo ni Pablo at liit ng lugar at ng aking naramdaman ay tulad po ng pagpuputol na iyon ng Ama. Kung titingnan po natin ang kasaysayan ng simbahan, dinadala nito ang katotohanan na kahit nasa bilangguan si Pablo nang sinulat niya ang kanyang mga liham, ang mga ito ay naibahagi pa rin sa mga tao. Ang salita ng Diyos na naibahagi sa atin sa pamamagitan po ni Pablo ay nagdulot ng kalayaan sa maraming bilanggo at nagdala ng kalayaan sa mga tao dito po sa mundo. Ang sumunod naman na isinulat ni Pablo ay ganito. Basahin ko po at pakinggan ninyo. Dahil dito tiniis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga pinili upang sila ay magtamo din naman ng kaligtasan na na kay Kristo Jesus na may walang hanggang kaluwalhatian. Ito ay mapagkakatiwalaang pananalita sapagkat kung tayo ay namatay na kasama niya, tayo din naman ay mabubuhay na kasama niya. Mga kaibigan, malalaman natin dito na si Pablo ay nasa mahirap na sitwasyon.
Huwag natin itong kalimutan sa tuwing binabasa natin ang 2 Timoteo. Tingnan natin mabuti ang mga sulat ni Pablo sa kanyang paghihirap. Sinasabing, kahit na tayo ay humina upang magkaroon ng paniniwala, siya na ating Diyos ay nananatiling tapat sa atin at tutulong sa atin pagkat hindi niya tayo itataboy na bahagi ng kanyang sarili. Yan po ay sa 2 Timoteo, Kabanata 2, talata 10 hanggang sa 13. Ang katotohanan ng Diyos ay matatag tulad ng isang bato, at walang makakayanig nito. Ito po ay matibay na pundasyon na may mga salitang nakasulat dito na nagsasabing, kilala ng Panginoon ang mga tunay na sa Kanya. Ang mga salita pong ito ay tunay na matibay na katotohanan. Alam po ba ninyo na posibleng magkaroon ng malubhang karamdaman at panghihina at mawala ng pananampalataya ang isang tao? Alam ba ninyo na maaari kayong magkasakit at manghina sa pag-iisip, emosyon at kahit pa sa espiritual at hahantong sa kawalan ng lakas ng loob upang maniwala at manalangin? Mga kaibigan, nais ko po itong isalarawan. May kilala akong babae na tinanggalan ng 1.5 metrong bituka mula po sa kanyang tiyan. Sinabi niya, Pastor, tinanggal nila ang Panginoon ng ginawa nila ang operasyon. Lubha akong nalungkot. Nang inoperahan nila ako, umalis ang Panginoon. Kaya lubha po akong nalulungkot. Mga gilo kong tagapakinig, naniniwala siyang iniwan na siya ng Panginoon. May nakapagsabi po sa akin sa aking pag-aaral na ang malaking operasyon ay nakakaapekto din sa emosyon na dulot ng matinding pagbabago sa katawan, na may tumatagal na epekto. Ipiniliwanag ko po sa kanya na tayo ay nilalang sa pamamagitan ng pisikal, emosyonal, espiritual at mental, na ang lahat ng ito ay magkakasama. Kapag ang bahagi ng pisikal ay lubang nasaktan, ito po ay nakakaapekto sa iyong kaisipan, sa emosyon at kahit pa sa espiritual. 25 taon na ang lumipas nang si Pastor Dick ay dumanas ng parehong operasyon. Nais po ng kanyang ama na pareho nilang pag-aralan ng Biblia. Parati niyang sinasabi kay Pastor Dick na magkaroon sila ng pag-aaral tungkol sa Biblia dahil lagi nila itong ginagawa sa tuwing magkakasama sila. Ngunit sa panahong iyon ay hindi pa kagustuhan ni Pastor Dick na pag-aralan ng Biblia. Nang umuwi siya mula sa ospital, ayaw pa rin niyang pag-aralan ng Biblia. At dumating po ang araw ng linggo, sinabi ng kanyang ama na nais nilang magkaroon ng pag-aaral sa Biblia. At sumagot naman po si Pastor Dick, pumunta ka sa baba ng simbahan. Mayroon silang iba't ibang ginagawang pag-aaral doon. Ngunit sabi po ng kanyang ama, ayaw kong pag-aralan ng Biblia kasama nila. Nais kong pag-aralan ng Biblia kasama ka. At kinuha nga ng kanyang ama ang kanyang Biblia at binuklat ito. Kinuha naman ni Pastor Dick ang kanyang Biblia at sinimulan nila ang pag-aaral. Nang inumpisa nilang basahin ang salita ng Diyos, ang lahat po ay lumingon kay Pastor Dick. Siya ay nakaranas ng espiritual na pagbabago. Muling bumalik ang banal na espiritu sa tamang lugar nito sa kanyang buhay at naranasan niya ang muling pagbangon ng kanyang espiritual na buhay. Naniniwala siyang nauunawaan ng kanyang ama kung bakit siya lang ang gusto niyang makasama upang pag-aralan ang Biblia. At kung bakit kailangan niyang pag-aralan ang Biblia. Ang karanasang ito ay nakatulong sa kanya upang bigyang pansin ang mga salita ni Pablo kay Timoteo, na sinasabing kahit pa ang lahat ay labis na manghina. Mga giliw kong tagapakinig, isipin nyo na lamang kung kayo ay nasa kulungan ng mamertin. Isipin ninyo na nararanasan ninyo ang mga nararanasan ni Pablo. Subukan ninyong isipin na kayo ay nasa loob ng bilangguang ngayon. O kaya isipin ninyo na gagawin ng mga bumihag sa inyo ang tinatawag na paninira sa kaisipan. Sa ilang mga bilangguan, ginagawa nila ang ganitong paninira ng isipan. Gumagamit sila ng kakaibang ingay, malalakas na busina at nakakasilaw na liwanag na iniilaw mismo sa inyong mukha. Hindi po pinapayagan ng bilanggo na matulog sa loob ng 1 buwan. At matapos ang 1 buwan ng pagpapahirap ng pagtulog ay nagkakaroon sila ng pagkakasira ng isipan. Ganito po kahirap maging isang bilanggo doon po sa mamertin. At dahil dito nais nilang isulat mo ang nais nila at itakwil si Kristo. Mawawala ka pa rin ba? Hindi. Pagkat ayon sa salita ng Diyos, makinig kayong mabuti.
kahit na labis tayong manghina upang sumampalataya, ay hindi niya tayo itataboy sapagkat mayroon tayong pundasyon sa ating pananampalataya tulad ng isang malaking bato at sinulat ito sa mga salitang ito. Kilala ng Diyos ang kabilang sa Kanya. Kahit na manghina po tayo na manalangin o labis ang panghihina upang maniwala, hindi pa rin po itinatakwil ng Diyos ang kabilang sa Kanya. Kahit na hindi po tayo maging tapat sa Kanya, Siya ay nananatiling tapat sa atin. Giliw kong mga mag-aral, makikita po natin na ang pangalawang liham ni Pablo kay Timoteo ay punong-puno ng magagandang katotohanan. Mauunawaan po natin ang katotohanan ito at bibigyan ito ng pansin kapag naintindihan natin ang mga kaganapan ng ito po ay isinulat. Sa pagpapatuloy po natin sa liham na ito, mapapansin po natin na nagbigay si Pablo ng paglalarawan tungkol po sa mga kasangkapan ng tahanan. At nakakasiguro akong naiintindihan ni Timoteo ang mga inilarawan ni Pablo. Sa mga panahong iyon, ang mga malalaking sidlan o mga florera ay kasangkapan ng isang bahay. Ang ilang kasangkapan ay ginagamit sa pagpaparangal. Ang iba ay ginagamit sa hindi pagpaparangal. Ang ilang mga kasangkapan ay gawa sa ginto at pilak. At ang iba naman ay gawa sa kahoy at putik. Wala pang ibang makabagong kagamitan noon. Kaya gamitin po ninyo ang inyong imahinasyon at pansinin ang ilang mga kagamitan ng mga kasangkapan. Ginamit po ni Pablo ang paglalarawang ito nang sinabi niyang, Timoteo, sa iyong pagsunod kay Kristo, ikaw ay magagamit bilang kasangkapan ng hindi pagpaparangal pagkat maaari kang gamitin ng kaaway. O kaya ikaw ay magiging kasangkapan na malinis at matuwid at naayon sa kagamitan ng Panginoon. Ikaw ay maaaring maging kasangkapan na ginagamit ng Diyos. Ito ay nakabahala sa iyo, Timoteo. Kung tatalikod ka sa mga ninanais ng isang kabataan at ibigay ang iyong buhay sa kabutihan, paniniwala, pag-ibig, pakikisama sa lahat ng mga lumalapit sa Diyos ng buong puso, sa pamamagitan nito, ikaw ay magiging kasangkapan para sa pagpaparangal, malinis, kagamit-gamit para sa Panginoon. Sinulat din po ni Pablo kay Timoteo ang isa sa mga kilalang talata mula po sa pangalawang Timoteo. Basahin ko po, pakinggan ninyo. Pagsikapan mong mabuti na iyong iharap ang iyong sarili na katanggap-tanggap sa Diyos, isang manggagawa na walang dapat ikahiya, na itinuturo ng tama ang salita ng katotohanan. Nang binabasa ko po ang ikalawang kabanata, talata 15, inisip kong ito ay napakabuting talata ng pangalawang Timoteo. Ang salitang pagsikapan ay hindi po nangangahulugan na maging matalino, na umupo at nagbabasa ng mga aklat na may suot na salamin at maging isang scholar. Ang salitang ginamit niya na pagsikapan ay upang ipakita ang iyong sarili. Ang disipulo ni Jesucristo ay tinawag na disiplinado. Ito ang ibig sabihin ng salitang disiplina. Ang salitang disiplina at ang salitang disipulo ay mula po sa iisang ugat na salita. Kaya sinasabi niya kay Timoteo na maging disiplinado at ihayag ang iyong sarili. Gawin ang iyong makakaya upang maging manggagawa na walang dapat ikahiya, na itinuturo ang tama bilang resulta ng iyong katapatan ng pagsisikap. Ikaw ay gagantimpalaan ng Diyos balang araw. At maraming mga mananampalataya ang nagmemorya sa talatang ito nitong pangalawang Timoteo. Mga giliw kong tagapakinig, ipagpatuloy po nating basahin at isaisip ang pangalawang liham ni Pablo kay Timoteo, at habang ito po ay inyong ginagawa, alalahanin ninyong binabasa ninyo ang huling kahilingan at testamento ni Apostol Pablo. Ito po ang huling mga salita ni Pablo na sinulat niya para kay Timoteo, mga salita na isinulat niya para sa buong mundo. Marami pa po tayong mapag-aaralan at isa pong tanong para sa inyo. Pinag-aaralan ba ninyo mabuti ang salita ng Diyos para sa inyong buhay? Dalangin ko po na ang pag-aaral na ito ay makakatulong sa inyo at makapagbibigay ng pagnanais upang matutunan ang maraming bagay. Kahit na ang oras natin ay mabilis, magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral at maging tapat na tagasunod ni Jesucristo. Ito po ang aking panalangin. Sa buhay na ito, ang pinakamahalagang mga salita ng isang tao ay ang kanyang huling mga salita.
Lagi po nating iniisip na habang tayo ay nag-aaral tungkol sa huling mga salita ni Apostol Pablo, ang taong tinaguriang dakilang ebanghelista, dakilang misyonero, dakilang mga ngaral, dakilang guro ng kasaysayan ng simbahan. Sinabi ni Pablo kay Timoteo at sa atin na pagsikapan na ihayag sa Diyos ang inyong sarili bilang manggagawa at hindi nahihiya na itinuturo ang salita ng katotohanan, na salita ng Diyos. Kung kaya, napakahalagang makasama ka namin upang mag-aral dito sa Mini Bible College. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pag-aaral sa Bagong Tipan. Hanggang sa muli nating pagsasama-sama, pagpalain nawa kayo ng Diyos at itagong mabuti sa kanyang mga mapagpalang kamay. Praise the Lord, no? Salamat Hallelujah. sa mga pulong sa Ginoo na ato na bati, no? Amen. Usa ka maayo gayud ang maong mga pulong sa Ginoo nga padayon sa mga hinumdum sa atong mga kinabuhi nga gikinahanglan nato gayud nga magatuon sa mga pulong sa Ginoo. Mao nay pagkaon sa atong kalag nga pinaagi niini, makakuan kita, makabaton kita sa kasiguruhan sa malasaad sa Ginoo, labi na sa atong mga pagpuyo ning kalibutan na kay kitang tanan lumalabay ramang gayod ni Diba? So salamat sa Ginoo ni ato nga mga pagpahinumdom sa atong mga kinabuhi. So Pastor Don, basi na pa kay ka dugang tas napay gamay nato nga oras. First, 2 Timothy chapter 1 verse 8 12. Matod pa ni Paul nga gingnan ni Timothy nga dili gid nimo ikaulaw ang pagmatuod sa Ginoo bisan pa sa mga asang dapit. Ato na. So grabe gid ang pagpahinumdom ni Pablo kang Timothy. Kay kini si Timothy usam ni ka batan-on. Usa ka batan-on nga alagad sa Ginoo. Mao nga kanunay gid gipahinumduman niya ang pagsunod kang Kristo usahay usahay na mga pag-antos. Nako ni mga pag-antos. Apan ang kaluwasan gikan sa Dios dili gid tungod kini sa atong buhat kundi tungod sa grasya sa atong Ginoong Hesus. Muna yung pagpahinumdum kanunay. Gisugo ni Pablo sa Timothy na kuptan ang tinuod nga pagtulunan nga iyang nadungog gikan kang Pablo. Dili dapat usbon ang kamatuoran nga mensahe sa ebanghelyo. Kinahanglan nga bantayan kini pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Amen. Muna yung ipahinumdum kang Timothy. Grabe kayo, no? So nindot yun nga ato gayod isulti ang mga pulong sa Ginoo kay mo may giingon sa balang kasulatan, no? So mala sa giingon nimo sa mao nga 2 Timothy nga dili kaulaw ang pagsugilon sa pulong sa Ginoo, ang pagsangyaw sa maayong balita, no? Kay kini mo ang mahong gahom sa Ginoo na para gayud ang tao makaila, makadawat sa Ginoo, ingon nga Ginoo personal nga manuluwas sa atong kinabuhi. Kay ang mga pulong sa Dios mao ra man gayud kini siya ang magatulid sa atong mga kinabuhi aron mamatarong kita diha sa atubangan sa atong buhi nga Dios. So muna nga salamat sa Ginoo niini nga mga pagpahinumdom sa matag usa ka nato kun unsa gayud ka importante kini, no? Matud pa sa pulong sa Ginoo ingon dinhi sa maong verse 6 ingon siya sa 2 Timothy chapter 1 ingon siya ni mao kana ang gusto kanako nga pahinumduman nga makugihon ka sa paggamit sa hiyas nga gihatag sa Dios kanimo aron sa dihang gipandong ko sa imong ulo ang akong mga kamot, kay ang Dios wala maghatag kanato sa iyang espiritu aron maulaw kita sa pag-atubang sa mga tao, kundi aron sa paglig-on kanato sa pagtabang nga mahigugma kita sa uban o makapugong sa atong kaugalingon. So gihatagan ta sa Dios og espiritu nga aron dili ta maulaw. Amen. No? Musulti sa mao nga balang kasulatan sa pulong sa Dios.
Oh, mana nga doon po yung mga tao nga pag mahibalo sila nga nagwali na mahadlok sad sila. Musibat sila kay na ay magwali sa pulong sa Ginoo. So ila po na nya naingi na paggingon sa pulong sa Ginoo nga alang sa mga talawan ang ilang dapit mao ang paghiadto sa linaw nga kalayo. So kung mahadlok sa wali, mahadlok sa pulong sa Ginoo, ila po na choice nga may adto gyud sila ngadto ni ana nga mga kalaglagan. So salamat sa Ginoo niini nga maong mga pagpahinumdom sa mga pulong sa Dios nga atong kanunay nga mabati sa atong mga kinabuhi para magahatag kanato sa maong kanunay nga mga pagpahinumdom sa matag adlaw sa atong kinabuhi kay nagkinahanglan kita og tabang sa Dios samtang niapatan niini nga maong kalibutan. So dalay ko ng Dios, salamat sa mga pulong sa Ginoo nga atong nabati niini nga taknaa sa kapunon sa dili pa ta magatapos niini nga taknaa og mga adlaw mga igsoon. Ako na sa kamo nga awhagon ng iyon nga magapadayon usab kita sa mao nga paghatag og panahon, pagsimba sa atong buhi nga Dios. Diin nga malipay ang Ginoo nga ikaw hatag ng panahon kaniya nga imo na usab mahinabi ang Dios diha sa pagsimba nimo sa tibuok nga semana usa ra ka adlaw ang gipangayo sa Dios gani dili pa man gyud nato kuha ang tanan no ang tibuok adlaw kay pila lang ka oras kita di simbahan nga magasimba ngadto sa atong Dios. So ang atong panimbahon sa atong simbahan mga igsoon ko diha sa atong simbahan sa Porokdos, Biburhan, Settlers, Barangay Rizal, Surigao City, magasugod alas 8:30 hangtod sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Excuse. So mao na nga salamat sa Ginoo kini mga pagpahinumdom sa ato nga tagaan gyud nato panahon ang Dios sa atong mga kinabuhi nga magaalagad kaniya. So ako kamo nga awhagon no nga asa man mo dapit dinhi sa Surigao labi na sa Barangay Rizal. So welcome kamo nga mo join o nga malipay kami nga kita dito sa simbahan. So ang Dios magapanalangin kanato Pastor Don. Mga adlaw Sunday natay panimbahon alas 8 ngadto sa alas 11 diha sa Poroksinggo Kanlipa, Surigao City sa River of Life Christian Church. So salamat kayo sa panahon ngayong gihatag. Welcome kamo sa among church. So tigop og mga adlaw. Dalay ko ng Dios sa walay katapusan. Amahan nga langit noon, nagapasalamat kami sa imong kaayo sa mga kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong nga among gipaminawan karon, among gipamanandungan. Salamat Ginoo nga ikaw gid ang Dios nga nagtugot kanamo nga makahimo kami pag-share sa imong pulong pinagi ning istasyonan. Thank you, o sa Lord. FB Live Ginoo sa Facebook. Salamat Lord nga ang imong pulong mo kaylap kini Ginoong Dios sa mga panimalay Ginoo nga naminaw sa radyo, itanaw sa Facebook Ginoo. Di nila makalimutan ang mensahe Ginoo sa kaluwasan sa ilang mga kinabuhi. Yes. Dalagon ka sa walay katapusan sa among pagmamuli. Salamat sa imong divine protection. In Jesus name, Amen. Amen. So dalay ko ng Dios, salamat sa Ginoo no. Salamat sa atong mga nagasunod sa atong programa sa dinhi sa maong Facebook no. Salamat usab sa mga nagalantaw labi na sa akong igsoon diha sa Israel no. Keep safe always lang diha nang sa imong akong kamo sa uban ni Isi. So Ginoo magapanalangin kaninyo dalay ko ng Dios sa kang Pastor Donald Turaha diha sa Barubo. Salamat sa imong pagsunod sa atong maong programa. So maura to kita-kita na sa kita sunod sa Bado so samang takna sa mga istasyon dinhi sa Aramin di sa Surigao o kining inyong maong regular anchor dinhi ining atong maong programa ang Mini Bible College magapanamilit magayon kaninyo ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kanato o God bless us all. Salamat sa atong co-pilot si Sergio Gio Bataan. Dalay ko ng Dios to God be all the glory. Kumusta mga kaibigan namin? Hindi na naman tayong sama sa kanilang Mini Bible kung saan po ang video sa ating pagkakas ngayon po pinatawin sa sinusulat ng Apostol
Alam ni Pablo na siya 60 radio stations nationwide, 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide, 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. Kung saan tinatawag RMN, radyo mo nationwide, ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918, Tatak, RMN, radyo mo nationwide. Kini si Max Urban na matutunan natin mula sa sulat na nadaan namin ng inyong mga mata at puso ay mabuksan ang grocery at sa mga pharmacy. Inyo lang mapalit ang Sitpanyawan Coffee. Pait at panlamig, humot o swabe ang timpla. Sitpanyawan Coffee, pang-relax. Sa patuloy po nating pag-aaral hanggang sa oras na ito ay dinala po tayo ng ating sisiyasat sa huling sulat ni Pablo, kung saan ito po ang kanyang pangalawang sulat para po ay parahan pong pinuha ang mga huling sulat na ito ni Pablo mula po sa pagkakasunod-sunod nito, dahil ang mga salitang sinulat niya para kay Timoteo ay ang kanyang mga huling salita. Sinimulan po natin ang ating pagsisiyasat sa mga sulat ni Pablo tungkol po sa mga Romano at nagtatapos po ito sa sulat niya sa ikalawang Timoteo. Ginagawa po natin ito dahil nais kong matutunan natin ang huling sulat ni Pablo.